si Renel Rusya, ang inyong news anchor. Isa sa pinakamalaking gastusin ng pamahalaan kada taon ay ang mga flood control projects na layong protektahan ang mga komunidad laban sa matinding pagbaha. Ngunit sa kabila ng bilyong pisong pondo, marami pa rin ang proyektong hindi natatapos. Narito ang ulat ni Crystal Jane Marcelino. Magandang gabi, Rusya. Ayon sa ulat ng Department of Public Works and Highways o DPWH, higit 213 billion na ang inilaan mula noong 2020 hanggang 2025 sa flood control program sa buong bansa. Bahagi ito ng malawakang plano upang maibsan ang epekto ng climate change o pabago-bagong panahon. Batay sa datos, nasa 1,200 flood control projects na ang sinagawa sa iba't ibang rehiyon. Mula rito, tinatayang 780 projects ang natapos na, kabilang ang pagpapalalim ng mga ilog, pagtatayo ng dike, at modernisasyon ng pumping station. Umabot sa halos 138 billion ang nagastos nito. Ngunit nananatiling 420 projects ang hindi pa tapos. May ilan na naumpisahan ngunit biglang nahinto, habang ang iba naman ay nasa paunang yugto pa lamang ng construction. Nasa 75 billion pesos ang naibayad na rito, subalit hindi pa malinaw kung kailan matatapos. Tuwing tag-ulan dito, lagi umaapaw yung baha. Sabi, tatapusin agad yung project na yan. Pero ilang taon nang nakakalipas, di pa rin matapos-tapos. Kawawa naman kami mga residente. Samantala, nananawagan ang ilang eksperto ng mas transparent na reporting upang masiguro ang bawat pisong ginugugol ay may malinaw na katumbas na benepisyo. Naniniwala silang hindi sapat ang pagkumpleto ng proyekto, kundi dapat ay maramdaman ng publiko ang tunay na epekto nito laban sa pagbaha. Para sa News TV, ako si Crystal Jane Marcelino. Maraming salamat, Crystal Jane Marcelino. Sa darating na mga buhay na inaasahan ng publiko na hindi lamang matatapos ang mga flood control projects, kundi magiging epektibo ito sa pagprotekta sa mga Pilipino laban sa baha. Ako ang inyong ka-news, Romel Rusya. Ka-news nyo na, kabalitaan nyo pa. Saludo kami sa inyo, kapwa naming Pilipino.